relatives, friends, mga kabads, mga teachers, future LPTs, especially sa TikTok and YouTube, and marami pang iba. So baka maubos yung oras natin. And of course, sa mga future LPTs natin na I know sa Sunday, board exam na po nila. Kaya pag-pray natin sila na mapasa nila ang board exam. And yon, kaya yan, papasa kayo, tandaan nyo yan. And of course, we are praying with you. Nung bata ako, hilig na ng mama ko, napicturean niya ako lagi. Simula nung baby ako hanggang sa paglaki ko, na-experience mo ba yun? Yung unang dapa mo, Totoo yun, ma'am. unang lakad mo, first birthday mo, yung mga trips ninyo, gano'n. Every first day of school na, doon po na uso yung meme na, nak, tayo ka dyan, picturean muna kita. For sure, maraming makaka-relate, ma'am. Totoo. And also, alam mo ba na may nabasa akong book ni Robin Sharma. Sabi niya doon, take more pictures. Sabi niya, take more pictures. Sabi nga, every life is worth living. And given this, every life is worth recording. Yun yung sabi doon na, tandaan mo, yung buhay ng mga manonood, mga nakikinig, yung buhay nyo po is worth living and worth recording. Nagre-record tayo ng mga best times sa buhay natin, mga na-experience natin, hindi lang naman yung mga blessings, hindi lang yung magaganda, kundi pati yung mga nakakaiyak na bagay sa buhay natin. And then later on, alam mo, na masusurprise ka, ma-appreciate mo yung mga bagay, yung mga blessing na naibigay sa'yo at nabibigay pa ni Lord sa'yo. Yung dahil doon nakikita mo, okay, itong panahon na to, wala pa akong ganito. Tapos ngayon, ang ganda, dati yung kwarto ko hindi pa okay. Tapos ngayon, kapag nagpipicture na ako, nagvi-video na ako, ang ganda na sa video. Yung mga ganong bagay, sa simpleng bagay, ma-appreciate mo, ano yung nabibigay ni Lord sa'yo. Paano ka ka-bless? Totoo yun, ma'am, napakaganda nung quote, ma'am, na every moment is worth capturing. Kasi wag po kayong magpadala dun sa, selfie ka naman ng selfie, picture ka naman ng picture. Kasi ang sarap balikan, darating yung panahon na pwede mo siyang maging guide sa mga achievements mo or kung ano na yung mga napagtagumpayan mo sa buhay na na-capture mo na from this, eto ka na ngayon. And salamat sa mga recordings na yon, mga letrato na yon. Buti na lang na i-video ko, buti na lang na i-picturean ko. Ngayon, you feel more humble and grateful, di ba po, ma'am? Totoo po yan. Napakaganda naman na may purpose talaga yung pinagsimulan ni ma'am. Sabi ko nga, nag-start kami, di ba, sa YouTube. Alam mo ba, yung sa YouTube, sabi ko nga, hindi siya as in pumatok. Yung mga vlog na kung ano, no, hindi siya as in. And then, after I passed the board exam, syempre, bago ko i-share, gusto ko muna i-assure na pasado talaga ako para naman maging reliable ako or eligible person na pagkakatiwalaan ako ng tao. So yun nga, nag-start kami sa YouTube kung ano-ano yung mga vlog namin. Alam mo, start pa lang kami sa YouTube. Sa totoo lang, wala pa kaming wifi sa bahay. Tapos nakikipiso wifi kami. Wow, so that is very humble beginning. Para makapag-upload kami ng content. Tapos may time pa na naloloko kami sa signal. Totoo. Tapos yun nga, maraming content actually. Yun na nga yung vlogging. Then, trinay ko rin mag-inspire ng tao, yung mag-share ng knowledge, wisdom from the books na nababasa ko, tapos yung mga based on my experience. Pero hindi sila as in talaga pumapatok. Yeah. And then, nagkaroon ng time din, nagtuturo din ako paano magbasa. And we all know, during the pandemic, alam nyo ba na napakalaking apekto, no, nang nangyari sa mga bata. Totoo. Kasi bumagal silang magbasa. At hanggang ngayon, kahit nasa tamang edad na, hindi pa rin sila marunong magbasa. And isa din yon sa mga ginawa ko na magturo ng pagbabasa. And then yun, after nun, sabi ko nga, nag-try ako. Then trinay kong sa YouTube, trinay ko ring mag-lecture. Pero hindi siya nag-click. Ang ginawa ko noon, nag-try ako sa TikTok. And then, nung nag-try ako sa TikTok, unti-unti nang dumadami yung views ko noon. Wow! So, yun siya nung mga what made me decide to content creation. So, sa totoo lang, nag-start talaga ako sa tatlo yan. Inspiration, dreams, and vision. So, talaga, ako noon kasi, na-inspire talaga ako sa mother ko. Yeah. And then, yun nga, sabi ko, wow, ang galing naman ng taong to, nakaka-bless siya. Kasi napaka-limited lang din naman niya, di ba? Tao lang tayo, limited tayo, pero
ang dami niyang natutulungan, ang dami niyang natatouch ang buhay, ang dami niyang namomotivate. She is one of the reason and inspiration but napalapit sa akin yung maging isang guro, na maging isang teacher. And alam mo ba, yung paglabas niya lang sa bahay, konting share lang, Oh, yeah. na makikita lang siya sa daan, sa palengke, sa school, "Hi ma'am, Ma'am Daisy, Teacher Daisy," yung mga ganon. Ibig sabihin, di ba, pag maraming bumabati sa'yo, anong ibig sabihin nun? Ano kang klase ng tao? Isa kang blessing sa mga tao. Yun yung dahilan bakit gusto ko talaga na maging blessing ka sa tao, may contribution ka. And then punta tayo dun sa pangalawa na sabi ko nga, yun, inspiration. And the next one is dream. Yun nga, and then yun nga, pinangarap ko rin maging ganong tao. Pinangarap kong maging ganong tao na magkaroon ako ng contribution sa mundo. Let's say, may silbi ako. Yeah. May silbi tayo. May purpose tayo. Yes, maging fruitful yung buhay ko. Iwan ko man yung mundo, may mga tao akong na-touch. Yun yung dream ko. And then, hindi man sa paramihan yan eh. Hindi naman ko kasi sinasabi na porket content creator ka, marami ka na dapat viewers, marami ka na dapat followers. Hindi naman yun sa paramihan. Alam mo ba, kahit isang tao lang yung matouch natin, ang sarap na sa feeling. Because yung kindness na binibigay natin sa isang tao, nagmumultiply yan. Di ba, pag nakatanggap ka ng kabutihan, gusto mo din maging mabuti sa ibang tao. Totoo yun. Yung ganon. And yun, yung pangatlo, yung vision. Yung vision naman, yun yung nagkaroon ako ng vision sa life ko na maging fruitful nga ako, maging productive ako, and relevant yung buhay ko nga. And isa sa mga way para magawa ko nga to, yung maging isang guru ako. And yun nga, then di ko akalain na nagtuloy-tuloy yung views ko sa TikTok, doon talaga siya pumasok. So, yun nga, thankful ako sa TikTok. Kasi alam naman natin, may bad and good sides. Pero doon tayo sa good, side diba? ng kabila. Then yun, sa paggawa ko ng content, especially nga, yung let review. So, nagagawa ko na pala yung dream ko. Yung, sabi ko, yung mama ko, gusto ko maging ganun. Hindi ko akalain, because of that, nagagawa ko na pala yung mga gusto ko, nakaka-inspire na pala tayo, nakaka-motivate na pala tayo ng tao. Hindi lang pag-share ng knowledge, but also to lift them, to lift them up. And then yun, nakakapag-contribute na nga tayo. At yun, naging way nga yung social media platforms. Ginamit natin ang social media in a good way. Yun. Na napaka-importante po nun, ma'am. Napakaganda nung sinabi mo, ma'am. Inspiration, dream, and vision. And creation. Kung matanong ko lang sa'yo, ma'am, ano naman yung game or ano naman yung nakikita mong benefit or fulfillment ng content creation on your own end? Ayun. So, what are the benefits ba? First, fulfillment. Yung fulfillment, yung nararamdaman ko na ang sarap sa feeling kasi nagiging blessing ka. Sabi ko nga, nagiging blessing yung knowledge mo, yung skills mo, yung talent mo sa ibang tao. Hindi lang naman sila basta tao. Tandaan mo, actually, hindi lang naman kasi puro let review yung ginagawa ko. Sabi ko nga sa'yo, nagtuturo din ako ng mga bata paano magbasa. Kasi nga, di ba, sa pandemic. Hindi lang din free let review yung ginagawa ko. Pati din yung paano sila mag-demo. Lahat na. In-answer ko na. Lahat na, ma'am. Paano gumawa ng lesson plan, teaching strategies, teaching techniques hanggang sa pag-apply nila sa DepEd. Sinishare ko na talaga. Though yun, fulfillment kasi ang sarap sa feeling, no? Then, yun, sabi ko nga, hindi lang sila basta tao, guro sila na maghuhubog ng susunod na henerasyon. Totoo po. Diba? And then yun nga, nasasatisfy ako. Kasi, diba, alam naman natin, yung kay John Locke, sabi niya, yung tabula rasa. Okay? Yung mga bata, as in, wala pa yan alam. Let's say, na lang, hindi pa sila marunong magbasa, magbilang. Nag-umpisa yan sa, hindi talaga marunong magbasa, magbilang. Tapos nang tinuturuan mo, ayun, nakakabasa na sila ng pangungusap. Nakakabasa na ng mga kwento. Marunong na magbilang, ni mag-add, magagamit na nila sa buhay nila. Diba? Yun, satisfaction din. And yun, yung mararamdaman mo, sabi nga your life is being fruitful. At least nararamdaman ko, hindi naman word na at least, yung nafe-feel mo sa sarili mo, productive ako, fruitful ako, may naaambag ako sa mundo, yung ganon. So, yun nga, sa pagiging fruitful naman, ibig sabihin ng fruitful, nagmumultiply. Diba? Yung mga natuturuan mo ngayon, and darating ang panahon, sila naman yung magtuturo. Totoo. Ayun. So, yun, satisfaction, fulfillment,
nafe-feel mo na fruitful ka. Tsaka syempre, dahil nagiging blessing ka, alam mong blessed ka. Totoo po. Ramdam mo na blessed ka kay Lord. Hindi naman kasi pag sinabi nating blessed ka, lahat ng bagay nakukuha mo eh. Pero in other way, 'di ba? Yun po. Napaka-inspiring naman nun, ma'am. And gusto ko lang i-share, hindi naman para sa akin lang, no? Hindi lang mga Kapampangan na teacher, hindi lang dito sa Pampanga yung mga nanonood. Kaya yun, nagpapasalamat ako. Kasi di ba pag social media platforms, talagang umiikot na yan. Umaabot na siya ng Cagayan de Oro. Alam niyo ba, dumarating sa point na hindi ko talaga naiintindihan yung message nila. Pero yung puso ko nakakaintindi na, nagpapasalamat Salamat. to. Yung ganon. Cagayan de Oro, Baguio, Bicol, Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot siya sa ganon. Sabi ko nga, di ba, yung mama ko, na-inspire lang ako, yung nasa paligid lang namin. Pero sabi ko, umabot na ako, Luzon, Visayas, Mindanao na. Biruan lang namin yun. Imagine, ma'am, nakaka-inspire ka ng mga tao na hindi mo naman personally kakilala, di ba? Hearing those beautiful words na, ma'am, nag-thank you po. How does it feel, ma'am? How does it uplift you as a content creator? Ay, ito mo ba na nagugulat na lang talaga ako na may mga messages akong natatanggap. Facebook, sa YouTube, sa TikTok, na sabi nila, ma'am, nakaka-inspire ka po. Gusto ko pong maging tulad ninyo. Ma'am, nakaka-motivate po kayong magturo. Ma'am, dahil sa inyo, mas naintindihan ko po yung topic. Ma'am, di po ako nakapasa nung last exam. Salamat po sa inyo kasi mas naiintindihan ko na po ngayon yung topic. Ma'am, best mentor and lecturer ka po. Ma'am, salamat po sa mga tips ninyo. Ma'am, pang ilang take ko na to sa board exam. Pero dahil sa inyo, namomotivate po ako. Ma'am, thank you po. Dahil sa inyo, LPT na po ako. Wow. Nakapasa na po ako ng board exam last March, and ngayon nga yung mga September naman. I'm so excited na makita din sa comment section sa mga messages nila, ma'am, LPT na ako, yung mga ganon. Pero yun nga, ang lagi kong sinasabi, Miss Piola, alam mo ba na hindi naman dahil sa akin lang talaga to. Totoo. Kasi, kung hindi rin, dahil sa sarili nila. Kasi sila yung nagbigay ng effort. Sila yung nagsasacrifice ng time nila, ng tulog nila. 'Di ba? So, yung sakripisyo nila, kasipagan nila, dahil sa kanila yon. And yung mga taong pinaguhugutan nila ng lakas at inspirasyon, dahil sa kanila yon, hindi dahil sa akin. Naging part lang ako, or yung iniisip ko, ginamit ako ng Diyos. Pero hindi ko lagi kine-credit sa akin. Kasi alam ko, supplemental lang ako. Yung additional lang ako. Yun yung lagi kong inaano. And yun nga, alam mo yun, kapag ina-appreciate nga nila ako, may sasabihin silang ganyan, nahihiya ako sa totoo lang, pero kinikilig ako. Pero talaga, kinikilig ako, kaya I'm so grateful. Pero lagi kong sinasabi, kapag nag-comment sila, all glory to God po. Yeah. Kasi lahat ng to, galing kay Lord. Lahat ng meron tayo, lahat ng nasi-share natin, galing kay Lord. Nasa atin yan. Kung i-improve natin, nasa atin yan kung i-share natin. At yun nga, ayun, sa lahat ng mga nanonood, ng mga nakikinig, may gusto lang akong sa totoo lang, ang dami kong pinaghandaan na sabihin, kulang pala tong isang oras. Hindi pa naman po to yung last, ma'am, don't worry. Kulang pala yung isang oras na gusto ko pang i-share na talagang mag-glory pa si Lord, no? Pero yun nga, ang gusto kong iwan sa mga nakikinig po, sa mga nanonood, doon sa napakinggan ko, if you could help, what you can contribute, kayo ang makakasagot niyan. Kung kaya mong tumulong, kung makakatulong ka, ano yung mako-contribute mo dito sa mundo? Totoo po yun. And always remember that tough times never last, but tough people do. So, tatagan lang po natin. Maging resilient po tayo. Let us bounce back. Alam mo yun, wala naman mali kung madadapa ka. Diba? Yes. Alam mo yung failure is, when you fail, that is the proof that you are trying. And when you are trying, you are winning and learning. Yes, diba po, totoo ma'am? yan. So, let us be resilient. Help and find the community na you will feel the sense of belongingness. And sama-sama tayong mag-succeed sa ating buhay. This is a very beautiful discussion with you, ma'am. We hope this is the first but definitely not the last. Thank you po, Ma'am Veronica Cruz. Yay!